Hello, good day sa lahat. Very intriguing itong mga news at tungkol kay Bantag, General Bantag, for the past several days. So ito yung one, yung yung mga na-discover na kayamanan niya. Like for example, yung bagong bahay sa mga explosive subdivision, yung bahay sa Caloocan, mayroon daw siyang Shinda malapit sa Metro Manila. Lately, mayroon daw siyang multi-million yate na pwede niyang gamitin para tumakas kung kailangan. Okay, so very intriguing. Although, dapat tignan din mabuti, baka mali baka may parang exaggerated yung mga wealth niya, no? Although, may mga proven na rin na yung talagang pag-aari niya na nakuha bilang director ng Bucor o general director ng Bucor, ano? So, nakaka-intriga ito. Sinabi, one time, mayroon siyang sinabi na elementary pa lang kami, nagtatrabaho na kami. So, ang ibig sabihin niyan sa assessment ko, talagang hindi naman sila sila mayaman. Kaya imagine, at that tender age, nagtatrabaho na. So, talagang walang-wala din, no? Pagkatapos yung sabi ni Percy Lapid, pagdating niya sa position na yan, bali walang-wala, but suddenly yumaman, ano? Okay, so nakaka-intriga. Then the good thing is that dapat din maging eye-opener ito sa gobyerno na dapat i-lifestyle check yung mga government officials na nagpapakita ng something unusual, ano? So with regards to yung pag-aari. Okay, so imagine Hacienda, mga bahay sa Metro Manila, lupa, talagang nakakalulang amount yan. So, siguro, hindi ako sure dito sa nila, no, yung salary grade. Kasi pag nasa gobyerno ka, mayroon salary grade ang sahod ng mga ito, no? May scale. Although sabihin natin na more than 100 let's say more than 100,000 ang sahod ng mayan. More than pagkatapos mayroon pang mga benefits. So talagang malaki talaga yung kinukobra sa government. Kasi ang style dyan, halimbawa, may kotse. Then, baka yung yung gasolina, kinukuha sa government coffer. So that's a possibility. Hindi ko sinasabi naman na lahat ay ginagawang ganyan, no? But that is a very strong possibility. So, ganun yan. Ngayon, kung titignan mo rin, yung mga nasa rank and file, yung katulad natin nasa mababang position, medyo talagang kaunti. Okay? Pero ang importante, kahit na kaunti ang nakukuha mo, talagang
hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagtitik advantage from your position. That is very good enough for me. So, ganun yan, ano? Ngayon, so, multi-million, baka multi-billion, baka billionaire na nga ito si General Bantag. Although, as of this time, hindi naman natin masasabi 100% dahil sa totoo lang, yung mga nababasa natin, yung mga napapanood natin, hindi rin ako believe 100%. Ang ginagawa ko ay ina-assist natin, pinapag-aralan din natin kung ano kaya ang katotohanan, ano. But sa dami ng mga yung lumalabas ngayon tungkol sa kanya, ako ay naniniwala na talagang malaki yung possibility na yung mga accusation sa kanya ay totoo. Okay, kasi yung pagsasalita niya, at actually, parang hindi naman dinidipinsan yung accusation, hindi niya pinapabulaan yung accusation, but then parang it's more against Rimulya. So sila nag-aaway, sabi nga ng ibang vloggers, para silang bata na nag-accuse, ano. Do sa palagay ko rin talaga, involved din si Rimulya. Dawit din siya sa mga ginawa ni General Bantag, being his superior. Kasi mayroon yung command responsibility. Dapat kung ikaw ay pinuno, tignan mo yung ginagawa ng mga tao under your command o yung mga subordinate mo. Kaya with that principle, ang presidente ng Pilipinas, tignan din yung mga ginagawa ng kanyang mga cabinet secretaries, yung mga officials, ano. Dapat ito ang gawin niya. Okay? Ngayon, naisip ko yung nakakalulang amount na nababanggit, yung mga ari-arian. Tuloy, naisip ko yung sitwasyon ng mga government retirees under GSIS. Okay. Let's say, ang isang teacher 2 o teacher 3 okay, na magre-retire, ano, malamang, kung lang yan, more than 1 million yung makukuha niya kung kukunin niya yung lump sum. Ang ibig sabihin pag nag-retire ka sa government, pagkatapos mag-apply ka for lump sum, ang ibig sabihin ay kukunin mo na yung pension mo for 5 years. Kukunin mo na yung pension mo for 5 years. Ngayon, kung kanyan, sa mga computation ko, usually, more than a million lang yan, ano? Siyempre sa mga mataas ang position, medyo malaki rin. Okay? But then imagine, you work for more than 30 years, pero yun ang makukuha mo as retirees. Pag dito ka sa rank and file, ano, sa pagay, iba naman ang situation. Halimbawa, ikaw ay principal for supervisor, and so on, ano. Okay. Yan. Pero
happy na sila. Why? Malayo na sa stress. Tahimik na ang buhay. Magtatanim paminsan-minsan, mamamasyal. Good life. Kahit na, halimbawa, ang makukuha nilang pension a month is, let's say, 21,000 or basta more or less, okay na yon. Okay. Sa situation naman na medyo yung years in service nila ay kaunti lang, mayroon mga 11,000, 12,000, 15,000 and so on. Then, okay, call na sila doon. Anyway, they will be receiving their pension for the rest of their lifetime pension. Okay, so ganon. Okay. Ngayon, itong si Kuan, ay mga ganitong officials na nagkaroon ka ng ganong ari-arian, talagang that is something questionable. Hindi na parang hindi na parang tignan mo lahat ng reason para to believe na indeed siya gumawa siya ng something na illegal. I think that's beyond questioning. Kasi simple. Bakit, how come? Imagine nga, sabihin natin ang sahod niya is more than 100 a month. Yung legal, pagkatapos another benefits. Kaya na ganun ang ma-receive niya, I don't think na he would be able to afford such very expensive properties plus yung lifestyle. Okay, kaya malaki yung possibility with regards to that. Okay? Kaya yun, ikuan natin, tignan natin ng maigi. Malaki ang posibilidad na talagang marami ang illegal activities na nangyayari sa Bucor, no? At saka, yung maraming illegal activities involved yung money matters. Okay, yung pagririnta sa kubol. Mayroon ba yan sa kuan natin? Doon sa doon sa procedure sa ng kuha? Wala. Yung pagmimina doon. Okay, mayroon bang doon na kuan pagkatapos yung joint venture operation? Okay, talagang malabo talaga. Tama. Si General Bantag, ginawa niya yung Bucor ng bilang kanya yung kaharian, personal kingdom. Sa ano ba yung sayings? This is my kingdom. On my wish and all my wishes shall be done. Parang ganon, ano? Kaya, yan. Ngayon, ang the best way, he would come up to the open, then ipaliwanag niya. Ako ay naniniwala na may mga tao pa na involved yan. Malakas ang kanyang loob na gawin ang mga yan dahil alam niya may pader kung saan siya nakasangga.
may padir sa kanyang likod na matibay. Okay? Ngunit, siyempre, wither lang. Nothing is permanent in this world except the word permanent. Okay? So, ganon yan. Ay mali pala, nothing is permanent in this world except the word change. Lahat nagbabago. So, ganon yan. He would come up to the open, i-explain niya what really happened. Then, siguro, magiging magaan yung kaso, magiging he would be understood. Pagkatapos yung respeto, yung honor niya ay babalik sa kanya, no? Siguro taga Bagyo nga si Pan, halimbawa in the same way hindi nagkaganon, magre-retire siya as general. Ang ganda siguro maglakad-lakad sa Station Road sa Baguio. May mga lugar doon kung doon yung mga matatanda na retired. Doon sila magtambay. So, napakaganda. Ganda ang klima sa Baguio. Ganon. Okay? So, you have to come up to the open. Then, cooperate with the authorities. Ngayon, bakit siya, ang isang punto na nakita ko ay para bang takot na takot siyang mapilanggo. Okay? Ngayon, kung marami kang magandang nagawa doon sa bilangguan, siguro maraming tutulong sa iyo doon, ano? Marami kang magandang nagawa doon. Ngunit kung marami kang hindi magandang nagawa doon, yan, baka tatantarin ka ng pinong-pino. Pero hindi naman, let's hope for the best with regards to him. At least siya ay Pilipino. Bigyan natin siya ng chance. Okay. Ay General Bantag, alam mo, kung minsan yung mga nakakasilaw, these are dangerous. Maganda na yung simple, naka-tricycle ka, naka-motor ka, bibisitahin ka ng mga kamag-anak mo, kapilang ang pagkan mo dahil wala kang amount, tira na malaki, that's the best. Okay? So, yung mga katulad natin na retired, kaway-kaway, every 18th day of the month, pupunta ka sa ATM, may kaunting makukuha, but then happy ka kasi ang ginawa mo is something na walang foul play, makakatulong ka sa pag-unlad ng Pilipinas. Okay? So again, yung hiling natin, please help us, tulungan ninyo kaming mga nagsisimula pa sa vlogging, kaming mga small-time vlogger, by subscribing. Please, maraming salamat.